naging bahagi na ng ating kultura, lalo na sa mga malalayong bayan dito sa Pilipinas, ang kwento ng kababalagan at mga misteryong bumabalot sa dilim ng gabi. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lito, Tubong Dumaguete. Pero sinuwerte na makapag-asawa at namumuhay ng payapa dito sa Davao. Sisimulan ko ang aking kwento 20 taon na ngayon ang nakaraan sa malayong kabundukan ng Dumaguete. Masasabing ang aswang at ang kwento nila ay tila ba pangkaraniwan na lamang. Ang mga paniniwala ay matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Dilingid sa karamihan na pag nabanggit ang salitang aswang, ito'y mga tao na may kakayahang magpalit ng anyo sa iba't ibang paraan. Katulad na lamang ng ibon, aso o kahit tao. Sila ang nagiging aktibo sa gabi at naghahanap ng kanilang makakain at mabibiktima. Ayon sa aking mga ninuno, ang aswang ay may masarap na panlasa para sa laman ng tao, buntis at mga bata. 20 taon pa lamang ako noon ay mulat na ang aking kaisipan patungkol sa mga ganitong nilalang. Bakit hindi? Sa aming bayan sa Dumaguete ng panahong yun ay kalat na kalat ang balita na maraming gumagalang aswang, lalo na pagsapit ng hating gabi. Kaya naman nakagisnan ko rin na ang aking ina at mga tao sa aming lugar ay gumagawa ng mga ritual na panlaban sa mga aswang. Proteksyon kumbaga, at ang paggamit ng asin, bawang o langis na tinatawag na lana ay isa lamang sa maraming paraan. Hindi umano ayon sa aking lolo ay para itaboy ang mga ito papalayo at ang paglalagay din ng baliktad na walis sa may pintuan. Isa din sa mga katulong nun. Malayo sa kabayanan at malapit sa kabundukan ng Dumaguete ay nakatira ang pamilya ng aking kaibigan na si Paulo. Palibhas ay nasa liblib na silang lugar at nasa paanan na ng kabundukan ng Dumaguete. Marami silang nakikitang mga senyales sa paligid ng kanilang bahay, tulad ng mga hindi maipaliwanag na ingay at mga hayop na naglalaho. Isang gabing naanyayahan ako ni Paulo sa kanila. Habang nagkikwentuhan kami ay may nakita si Mang Delfin, tatay ni Paulo. Isang napakalaking ibon na bumaba sa kanilang bubungan. Lahat kami, lalo na ako na hindi sanay na makakita ng aswang sa tunay na buhay, ay hindi mapigilan ng takot. Kahit namulat na akong meron ngang mga ganong nilalang. Nalaman ni Mang Delfin na ang malaking ibon na ito ay isang aswang. Nang magbagong anyo ito sa mismong harapan niya. Lalo akong nahintakutan nun. Nausal ko na lamang sa sarili na hindi na lang sana ako sumama sa kaibigan ko. Dahil nga laging handa ang pamilya nila Mang Delfin sa mga ganong senaryo. Dali-dali itong kumuha ng bawang at asin na siyang ginamit para mapalayas nito ang nilalang na yon. Mabilis niyang naihagis ang bawang at asin kung saan ito nagpalit ng anyo. Mabilis itong lumayo na may boses na kakaiba. Sa kabilang banda naman ay may mga nawawalang mga bata sa kalapit na kabundukan. Nung una kasi ang Dumaguete, lalo na sa may bahaging mga kabundukan, marami pa rin ang naninirahan dahil naroroon ang kanilang ikinabubuhay. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga tao, lalo na yung mga nakatira sa may kabundukan nun. At bumababa lamang ang mga ito pag may kailangang bilhin sa kabayanan. Sa pagkawala ng mga bata sa kalapit na bundok nila Paulo, tinatawag nila mga albularyo para magsagawa ng ritual at panalangin para iligtas sa mga bata mula sa kamay ng mga aswang. Ilang araw din akong namalagi sa paanan ng bundok sa bahay ni na Paulo. At marami nang naikwento sa akin si Mang Delfin tungkol sa mga aswang. Ang lugar ni na Mang Delfin, Sir Seth,
ay nasasakop ng isang maliit na baryo na napapaligiran ng makapal na kagubatan. Dahil dito ay bihira lamang silang magkaroon ng bisita dahil sa takot sa mga misteryosong pangyayari. Meron kaming kapitbahay dati dito. Diyan lang sa di kalayuan. Pamilya yung nakatira pero bigla na lang naglaho eh. Naiwan na lamang yung bahay na walang katao-tao. Naging palaisipan sa amin kung saan sila nagtungo eh. At hindi na rin kami nakarinig pa ng anumang balita tungkol sa kanila mula noon. Pagkikwento ni Mang Delfin. Kilala niyo po sila, Mang Delfin? Minsan nagagawi sila dito sa amin lalo na kung merong nararamdaman na kakaiba sa kanila. Minsan naman nakikitulog sila dito. Sagot nito. Ikatlong gabi ko na kina Paulo. Nakahiga na kami noon habang nagpapaantok. Nagkikwentuhan kami ng mga iba pang nararanasan nila mula nang tumira sila sa paanan ng bundok. Walang ano-ano ay bigla na lamang nakarinig kami ng malakas na pagbagsak ng kung anong malaking bagay sa bubungan. Kasabay ng tila ba paghagod ng animoy, matutulis na kuko sa bubong ng bahay nila. Bigla akong napaupo at sumiksik sa isang bahagi ng silid nun. Takot na takot. Si Paulo naman ay matamang nakikiramdam sa mga susunod na pangyayari. Binulungan niya na lamang ako na huminahon nun. Walang ano-ano ay nagbukas ang pintuan. Si Mang Delfin. Sinilip kami ni Paulo. Sinabihan kami na huwag lalabas at sila na ang bahala sa kung ano man ang bumagsak sa bubungan. Lumabas si Mang Delfin na hawak-hawak ang isang matalim na itak at flashlight. Lumabas ka kung sino ka man, sabi nito. Subukan mo lang na galawin ang nasa loob ng bahay ko. Magkakasubukan tayo. Muling sambit niya. Bigla na lamang may lumipad na kung ano mula sa bubong nun. Kasabay ang tunog na kakaiba at tuluyin na itong lumipad palayo. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka dito sa amin. Pag-aalo sa akin ni Mang Delfin. Lalo pa nang makita niya ang takot sa aking pagkatao. Hindi naman ako duwag pero yun ang una kong karanasan sa mga aswang. At hindi pa talaga ako sanay na merong magpapalit ng anyo sa aming harapan. Kinabukasan ay kinausap ko si Paulo. Tol, uwi na muna ako sa amin para maihanda ko na rin yung mga kakailangan natin sa susunod na semester. Nga po pala Sir Seth, si Paulo ay nakikituloy sa amin tuwing may pasok. Delikado daw kasi umuwi sa kanila at baka abutan ng dilim sa daan. Umayag naman si Paulo at nagsabi sa kanyang mga magulang. Nagulat pa si Mang Delfin nang sabihin ni Paulo na ako ay bababa muna sa bayan. Sabi niya, bukas na bukas din umano ay ipagpipitas niya kami ng mga gulay. At kumuha na rin umano ako ng prutas sa likod ng bahay para may madala umano ako sa mga magulang ko noon. Kumpare ang tawagan ng aking ama at ni Mang Delfin. Nagkakilala sila sa isa sa pagtitipon sa barangay. Nagkamabutihan. Doon na nga rin nagsimula ang pagiging magkaibigan namin ni Paulo nang ipakilala ako ni Mang Delfin doon. Sumunod na araw ay inihatid ako ni Mang Delfin at Paulo pababa sa bayan. Sa pagbaba namin noon, may nadaanan kaming isang matandang lalaki sa hindi kalayuan ng kubo na tirahan nito. Hindi ko ito napansin nang pumunta ako dito kina Paulo. Nakatingin ang matanda sa amin habang papalapit kami sa kinaroroonan nun. Mukhang may bisita ka, Delfin ah, sabi ng lalaki habang nakatuon ang tingin nito sa akin. Hindi naman ako mapakali sa kakaibang tingin nito. Tutuloy na muna kami, Mang Ambo, ang narinig kong sabi ni Mang Delfin nun. Nakatingin pa rin sa akin ang matanda. Pero nang sabihin nito ni Mang Delfin na, pamangkin ko yan. Huwag na huwag mong gagawin yan ha. Saka pa lamang ito nagbaba ng paningin nun at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nagbibilad ito ng animoy tapa na mula siguro sa baboy ramo.
Ipinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa tuluyan ng mawala sa paningin namin ang munting kubo na yon. Maaga pa ng mga sandaling yon kaya tiyak ko na wala naman sigurong anumang hindi magandang mangyayari sa pag-uwi ko. Ihinatid lamang ako ni Paolo at Mang Delfin hanggang sa makatawid kami ng isang ilog. Lagpas na yon sa bahagi ng kagubatan at ang sumunod na ay kapatagan na marami ng kabahayan. Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi Ikamusta mo na lamang ako kay kumpare at mare. Sabi nito. Nakatawid na ako ng ilog ng sandaling yon. At bago magpatuloy ay nilingon ko ang mag-amang Mang Delfin at Paolo. Sa paglingon kong yon, may nahagip pa ang aking mga mata sa hindi kalayuan. Maliban sa mag-ama. Napagtanto ko na naroroon din ang matandang nadaanan namin kanina. Pero bakit naroroon siya? Naitanong ko sa sarili kung sinusundan ba kami ng matandang yon. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad at hindi nagtagal ay nakita ko na ang bahay namin. Nasa labas ng bahay si nanay at nagwawalis nang mapansin niya na parating ako noon. O anak, nakabalik ka na pala. Kamusta naman kina Paulo? Mamaya ko na sasabihin sa inyo kung anong nangyari sa bahay ni na Paulo nung naroroon po ako. Nananghalian na kami noon nang maalala kong ikwento ang nangyari sa bahay nila Mang Delfin. Nagulat naman si nanay at tatay sa sinabi ko tungkol sa aswang. Sa bagay, sa kabilang bundok ay may nawawala na ulit na mga bata Hindi pa nakikita hanggang ngayon. Sabi ni tatay noon. Tingin mo tay, kagagawan kaya ng aswang yung pagkawala ng mga bata? Napapaisip ako noon. Mga bata pa tapos nawalay na sa mga magulang nang dahil sa mga halimaw na yon. Nang gabing yon, ilang oras pa lamang na nakabalik ako sa amin. May kakaiba akong napansin sa hindi kalayuan sa amin noon. Nakaupo ako sa biranda ng bahay, paharap sa bandang mapuno. Ewan ko kung guni-guni ko lamang yun pero may malaking ibon doon na nakaharap sa amin na para bang nagmamasid. Bigla akong nakaramdam ng kilabot at agad akong pumasok sa loob ng bahay. Napansin ako ni nanay at nagtanong kung bakit mukhang nagmamadali ako noon. Sinabi ko naman ang napansin kay nanay. Ultimong siya ay nag-alala kaya isinara ko na lamang ang pintuan noon. 12:00 ng gabi, kalagitnaan ng tulog namin. Nagulantang kami ng isang malakas na pagbagsak sa bubungan ang nakabalikwas sa amin. Agad na bumangon si tatay. Kinuha ang nakatago niyang itak noon sa ilalim ng kanyang higaan. Pagkatapos ay tuloy-tuloy itong lumabas ng bahay. Ang nakakatakot na nilalang na yon ay patuloy sa pag-iingay sa bubungan na para bang gusto niyang tanggalin ang bubong namin. Pero nang maghagis ng bawang at asin si tatay ay bigla na lang itong lumipad papalayo. Mula noong gabing yon ay nagsimula na rin ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga tao sa barangay ay nakakarinig ng mga hindi maipaliwanag na tunog tuwing gabi. Tulad ng pag-iyak ng isang sanggol at paghagulgol ng isang babae. Malakas talaga ang kutob ko, Sir Seth, na nasundan ako hanggang sa amin nun. Hindi lang ako sigurado dahil kung aswang naman yon nakakapagpalit sila ng anyo na hindi ko nalalaman, diba? Ilan naman sa mga residente ng aming bayan ay nagkaroon ng maraming haka-haka at nagtangka kaming mag-imbestiga. Pero ang ilan sa amin na hindi na nakabalik pa. Kami naman ng mga panahon na yun na sumama sa taong bayan para tumulong din sa pag-iimbestiga ay kabilang sa isang grupo kaya hindi ko alam ang totoong nangyari sa ibang kasamaan ko na hindi na muling nakabalik. Pero ayon sa kwento ng ilan, isang nakakapangilabot na presensya ang kanilang naramdaman sa lugar kung saan sila nagmamatiyag para alamin kung sino nga ba ang naghahasik ng takot sa aming bayan.
Hanggang sa isang gabi noon, nagdesisyon akong sumama sa grupo ng mga eksperto sa pangangaso para magtungo sa kagubatan para hanapin ang nawawalang aso ng mga ito. Walang ano-ano. Nakarinig kami ng malakas na agos ng tubig kahit na walang ilog sa dinadaanan namin. Nang sundan namin ang tunog na yon, natagpuan na lamang namin ang aming mga sarili na nasa harap ng isang lumang bahay. Biglang lumamig ang hangin at naramdaman na lamang namin ang kakaibang pakiramdam sa lugar na yon. Yung aso na hinahanap namin, sugatan yon. Bigla na lang naglaho. Hindi na namin maipaliwanag ang kakaibang nangyari na ito. At habang kami ay nasa ilalim pa rin ng pagkabigla, isang anino ang biglang lumitaw mula sa kagubatan. Babae yon. May mahaba at pagulong buhok. May matalim kong tumitig na mga mata. Yung ngiti niya, abot tenga. Takot na takot ako noon. Hindi ko nga mawari kung tao pa yun eh. Parang ang haba ng mga sandaling yon. Na makita ko ang matandang babae na unti-unting naglakad papalapit sa amin. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Habang papalapit, unti-unting nagbago ang mga mata niya. Naging bigla na lamang itong mapula. Yung ngipin niya, humaba at naging matulis noon. Sa isang iglap at sa hindi namin maipaliwanag, Sir Seth, yung babaeng sa harapan namin, bigla na lang naging isang napakalaking ibon. Dali-dali kaming tumakbo lahat. Nakabalik naman kami sa kapatagan pero punong-puno kami ng takot. Mula noong gabing yon na kumalat ng balita na nasaksihan namin sa gubat. Ang buong barangay ay nagkaroon na ng takot na lumabas, lalo na kapag sumapit ng gabi. Ayon pa sa nakaligtas na kasamahan ko nang minsang sumama ako para mag-imbestiga sa may gubat. Nagiging agresibo ngang nilalang kapag kalagitnaan ng gabi noon. Umaakit sa bubungan ng mga bahay at naghahanap ng biktima katulad ng nangyari noon sa bahay ni Paulo sa paanan ng kabundukan. Hanggang sa may mga nabiktima na. May isang buntis na residente sa lugar namin ang bigla na lang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan niya. Nang magising ito, nakita niyang may mga gasgas na ang tiyan niya at narinig niya ang tunog ng tiktik sa labas ng kanilang bahay. Agad na humingi ng tulong ang pamilya at isang albularyo ang dumating para bigyan ang buntis ng proteksyon nun. Pinahid ng albularyo ang langis na may bawang at asin sa tiyan ng buntis at naglagay ng mga halaman sa paligid ng bahay para itaboy ang nilalang na yon. Makaraan ng ilang araw, Sir Seth, ay bumaba ng bayan ng pamilya ni Mang Delfin. Wala umanong tigil sa panggugulo ang mga nilalang doon sa lugar nila. At ayon sa kanya, ang pamilya na nakatira sa hindi kalayuan sa kanila, nakita na lamang umano sa kabundukan na hiwa-hiwalay na mga katawan at nawawala ang mga lamang loob kaya nagpasya na lamang silang lisanin ang lugar nila. Pinaniniwalaan din ng ilang residente na meron umanong mag-asawang matanda na nakatira sa kabundukan na yon, na posibleng yun umano ang umaatake tuwing gabi. Lalong-lalo na kung kabilugan ng buwan. Doon na nagdesisyon ang mga kalalakihan sa aming barangay na magsagawa ng isang pangkat na magbabantay sa gabi. Mula nang bumaba ang pamilya ni Paulo, lagi na kami magkasama noon. Magkasama din kami na nagboboluntaryo na sumama sa pangkat na magbabantay itong gabi noon. Sinamantala muna namin ni Paulo habang bakasyon pa kami sa eskwelahan. Dala-dala namin palagi ang mga ilaw. Nagsisimula kami laging magpatrolya paikot sa lugar namin. Armado kami ng mga bolo, patalim at mga pana na gawa sa kawayan. Isang gabi, habang nagpapatrolya kami, eto na,
Una ay napansin lang namin na anino ito. Anino na parang lumilipad sa ibabaw namin. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na lamang dumapo ang anino na yon sa ibabaw ng isang bahay. Tapos tumunog yon. Sinundan namin ito, pero napakabilis. Bigla na lamang itong naglaho sa kagubatan. Gayunpaman, sa tulong ng mga nakakatanda sa amin at ng mga albularyo, hindi namin tinigilan ang pagtugis hanggang sa natuntun namin ang kinaroroonan nila. Pagdating namin sa bahay kung saan kuno dumating o pumasok ang nilalang, doon ko naalala na yun yung kubo na nadaanan namin minsan na nanggaling ako sa paanan ng bundok noon. Yung hinatid ako ni na Paulo. Mayroon kaming nadatnan na isang matandang babae na sugatan. Nangihina ang katawan. Ayon sa albularyo, yun umano ang tunay na anyo ng aswang. Napagpa siya ng mga residente na dalhin ng matandang babae sa ibang lugar at ipagamot sa pag-asang maaalis pang sumpa ng pagiging aswang niya. Lumipas ang ilang linggo na tahimik na ulit yung lugar namin. Wala kaming naririnig na anumang huni ng kakaiba o kahit anong hayop. Napagtanto namin na tapos na ang kabanata na yon. Pero hindi pala. Ilang linggong nakalipas ay may kumalat na namang balita na may bata na namang nawawala. Bali-balita na may isa na namang bagong pamilya na bagong salta sa liblib nun. Bihira umano sila makisalamuha sa mga tao. At kapag gabi, naririnig ng mga kapitbahay nila na may kakaibang ingay umano na nagmula sa bahay ng mga yon. Pero wala umanong naglakas loob na alamin kung ano man ang mga ingay na nanggagaling doon. Hanggang sa isang araw ay nawala na lamang din ang pamilya at naiwan ang bahay na walang laman. At pagkalipas lamang ng ilang araw, may mga labi ng mga tao na natagpuan sa paligid ng lugar na yon. Hanggang sa isang araw noon, isang matandang manggagamot na tawagin nating Mangkulas ang nagpaalam na siya'y makakatulong sa amin sa pagsugpo sa pamiminsala ng aswang. Ang alam niyang paraan para mapuksa ito ay sa pamamagitan umano ng tinatawag na dilang lupa. Isang uri umano ng halaman na kayang maglabas ng liwanag na nakakasunog umano sa balat ng halimaw. Ang halamang ito ay madalang lamang makita at tanging sa pinakamalalim na bahagi lamang ng kagubatan ito makikita noon. Naglakbay kami sa kagubatan para hanapin ang dilang lupa. Habang papasok kami sa liblib, nakakakita na kami ng mga hayop at mga halaman na alam mo yung kakaiba. Napansin namin ang kakaibang katahimikan din ng lugar. Kung ano man ang makita nyo, huwag nyo nalang pansinin, sabi ni Mangkulas. Habang papasok kami ng papasok sa liblib na yon. Para bang walang buhay na gumagalaw sa paligid namin. Nagpatuloy pa rin kami hanggang sa makarating kami sa isang puno. Ang punong ito ay may kakaibang bulaklak, Sir Seth. Hindi ko may paliwanag pero naglalabas ito ng parang munting liwanag. At base sa pagkakasabi ni Mangkulas tungkol sa itsura nito, yun na yung tinutukoy niya. Bago pa kami makakuha ng halaman, bigla na lamang lumakas ang hangin nun. Dito na kami sinabihan ni Mangkulas na dali-dali kaming kumuha ng halaman at bumalik na ng bayan. Ginawa naman namin ito. Habang pabalik ay naramdaman namin ang bigat ng hangin at ang paglagas-klas ng mga dahon na tila ba may sumusunod sa amin noon. Halos wala nang gustong magsalita sa takot. Nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad. Pagkabalik namin, dali-dali namin ginamit ang dilang lupa para protektahan ang aming mga tahanan.
Ang halaman ay inilagay namin sa aming mga pintuan at bintana noon. At ang mga dahon na ginawa nilang animo ay alahas na isinusuot namin bilang proteksyon. Saglit na nagkaroon ng katahimikan sa lugar namin. Hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan. Alam na ng mga kalalakihan na magiging agresibo ang nilalang sa oras na ito. Sumama na ako sa mga kalalakihan noon na nagbabantay. Sumama na rin si tatay noon. Dali-dali kaming nagtungo sa aming mga posisyon. Waka mga sandatang nilagyan ng katas ng dilang lupa. Tahimik ang gabi na yon. Pero maliwanag ang buwan. Paikot-ikot lamang kaming naglalakad sa lugar namin. Hanggang sa walang ano-ano, Sir Seth. Bigla na lamang may malakas na hagibis kaming narinig. Pagkatapos nun, meron na namang anino sa langit na lumilipad. Napakabilis nun. Nakatingin kami sa taas nun habang sinusundan namin na tumatakbo. Hinahabol namin ito. Nagsisigawan kami at sinisigawan namin na bumaba ito para makaharap kami ng nilalang na yon. Kitang-kita namin, Sir Seth, na humihinto ito. At para bang gusto nitong bumaba pero para bang may nararamdaman ito o hindi kaya may nakikita sa amin at nagdadalawang isip nun na sugurin kami pababa. Alam mo yung alam niya na may mangyayari sa kanyang hindi maganda. Dali-dali ito muling lumipad pataas. At bago pa man ito makalayo ay sinigawan namin ito na umalis na kung saan siya nakatira. Dahil aalamin at aalamin namin sa tulong ni Mang Kulas kung saan ang tirahan niya. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang itong lumipad palayo. Umabot ulit ng linggo na katahimikan sa lugar namin. Hindi ko alam kung anong nangyari pero kahit na ubos na yung dilang lupa na kinuha namin nun sa kalagitnaan ng gubat, hindi na nagpaparamdam ang aswang na ito. Makalipas pa ang ilang linggo, meron kaming nabalitaang nakita umanong katawan sa gubat. Lasog-lasog ang katawan. Unang ang naisip namin ay biktima ng aswang. Pero nang malaman namin na yung taong ito ay isang matanda, maraming balahibo sa katawan at hindi pantay-pantay ang laki at haba ng ngipin nun. Tapos naninilaw pa umanong mga mata. Malakas ang kutob namin na yun yung aswang na gumagambala sa lugar namin nun. Hindi lang kami sigurado kung paano ito namatay. Maaring sa modernong panahon ngayon, Sir Seth. Kwentong bayan na lamang ito. Tuturing na lamang na bahagi ng kasaysayan o karanasan ng pagpapakita ng takot ng mga tao noon sa hindi may paliwanag. Ang aming karanasan, naging bahagi na ng panahong lumipas. Yung alaala nito, minsan na naging parte ng buhay namin. Hindi ko man naikwento ng nakakatakot o sa detalyadong paraan na lahat ay maniniwala. Pero ibinahagi ko lamang ang kwentong ito. Base sa mga naaalala ko